Ang problema sa panahon ngayon, lahat gustong magmukhang mayaman. May bagong iPhone, post agad. May bagong kotse, video agad. Pero sa totoo lang, yung mga tahimik, sila yung totoo. Sila yung hindi kailangan ng validation. Sila yung hindi nagmamadaling patunayan ng sarili. At madalas sila rin yung may pinakamatatag na yaman. Hindi lang sa bulsa, kundi sa ugali. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 dahilan kung bakit mas mainam na tahimik ka lang kahit mayaman ka na. Hindi para magpanggap, kundi para manatiling matatag, ligtas at totoo. Number one, kasi hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano. The louder you try to prove something, the more insecure you become. Ang mga taong tunay na may peace sa sarili nila, hindi nagmamadaling ipakita sa mundo kung anong meron sila. Hindi mo kailangang i-broadcast ang success mo para lang makaramdam ng halaga. Kasi tandaan mo, ang tunay na respeto nakikita sa kilos, hindi sa post. Kapag tahimik ka, mas mararamdaman mo kung sino yung may genuine appreciation sa'yo. Walang halong inggit, walang halong pakitang tao. Yung mga taong laging kailangan magpakita ng ebidensya ng tagumpay, madalas sila yung hindi sigurado kung sino sila kapag nawala na yung mga material na bagay. Pero yung mga low-key, confident kahit walang audience. Tahimik hindi dahil takot, kundi dahil may disiplina. Tahimik kasi secure sila sa sarili nila. Number two, kasi mas safe ang tahimik. In a noisy world, silence is your armor. Kapag may pera ka, mas marami kang ma-attract na tao. Pero hindi lahat ng lalapit para sa kabutihan mo. Kaya importante ang pagiging tahimik. Kapag tahimik ka, hindi mo nilalagay sa panganib ang sarili mo o pamilya mo. Hindi mo kailangang ipakita kung saan ka nakatira, magkano ang kinikita mo o anong brand ng relo mo. Ang mga detalye na yan, minsan yan pang dahilan bakit nagiging target ng inggit o masama. Ang tahimik hindi napapansin, pero siya yung tumatagal kasi mas iniisip niya ang security kaysa sa atensyon. For example, si James, 26 years old, self-made businessman. Nagsimula sa maliit na online store pero dahil matalino, kumita agad ng malaki. Noong unang taon, puro flex. Bagong kotse, branded shoes, travel every month. Lahat ng achievements pinopost. At first, sobrang taas ng engagement niya online. Maraming humahanga pero dumami rin ang haters at nanghihingi. Yung iba nangungutang, yung iba puro chismis, hanggang sa may nangyari hindi maganda. Na-scam siya ng kakilala niya dahil sobrang tiwala. Doon niya na-realize ang pagiging maingay ay may kapalit. Nung naging tahimik siya, mas naging peaceful ang buhay niya. Walang pressure, walang haters at mas lumaki pa ang negosyo niya. Ngayon, loki na lang siya pero mas malaki ang kinikita niya kaysa noon. Kaya minsan yung tahimik sila yung pinakadelikado kasi hindi mo alam gaano kalalim ang bulsa nila. Number three, kasi ang tunay na success hindi kailangang i-announce. Kapag totoo ang success mo, mararamdaman yan kahit hindi mo sabihin. Hindi mo kailangang i-post kasi makikita ng tao sa kilos mo. Ang tunay na mayaman hindi nagmamadaling ipagsigawan. They move quietly, plan privately, and execute confidently. Sa totoo lang, ang pagyayabang ay parang apoy. Mabilis mong mapapansin pero mabilis ding mawawala. Pero ang humility, yan ang apoy na hindi namamatay. Kasi hindi nakabase sa tingin ng tao, kundi sa realidad ng buhay mo. Ang mga tahimik na tao, sila yung nakakapag-focus sa totoong goal. Hindi sila gumagawa para lang magpa-impress. Gumagawa sila para magtagumpay. Number four, kasi mas may kapangyarihan ang mystery. Mystery is not hiding, it's protecting your energy. Kapag hindi alam ng tao lahat tungkol sa'yo, mas hindi ka nila kayang husgahan. Mas hindi nila alam kung ano ang galaw mo. At sa negosyo, sa buhay, sa growth, advantage yan. Kasi habang sila busy sa pag-uusisa, ikaw busy sa pagbuo ng empire mo. Ang tahimik na tao parang iceberg. Ang nakikita lang ng tao ay yung maliit na parte sa ibabaw. Pero yung totoong yaman at diskarte, nasa ilalim. Malalim, matatag at hindi kayang sukatin. Kaya minsan mas maganda ng hayaan mong pahirapan silang basahin ka. Kasi sa mundo ng competition, silence is strategy. Number five, kasi mas madali kang makapag-focus. When you stop explaining yourself, you start building your empire. Kapag tahimik ka, mas malinaw ang utak mo. Wala kang kailangang patunayan kaya lahat ng energy mo napupunta sa trabaho. Hindi sa pag-aayos ng image, hindi sa pag-edit ng post, o hindi sa pang-api ng iba. For example, si Carla, 24 years old, nagsimula ng maliit na online business, mga handmade accessories. Tahimik lang siya habang ang mga kakilala niya busy sa pag-post ng grind mode, CEO life, small wins.
Si Carla tahimik lang sa bahay, nagdi-deliver ng orders araw-araw. 3 taon ang lumipas, may sarili siyang warehouse at team. Pero lang nakakaalam habang ginagawa niya yun. Nung nalaman ng mga kakilala niya, lahat nagulat. Siya pala ang may-ari nun. Hindi niya kailangan ng announcement. Kasi ang success niya, natural, hindi scripted. At ang ganda nito, ngayon siya na yung nakaka-inspire ng iba. Kahit hindi siya nag-viral, tahimik lang siya pero solid ang resulta. Number 6, kasi hindi lahat masaya para sa'yo. Ito ang malupit na realidad. Kapag umangat ka, hindi lahat matutuwa. May mga tao talagang hindi makakayanan makita kang umaasenso. Kaya kung matalino ka, pipiliin mong tumahimik. Kasi hindi lahat ng ngiti ay sincere. Hindi lahat ng congratulations ay genuine. Ang tahimik na tao marunong mag-filter ng energy. Hindi niya pinapapasok ang lahat sa buhay niya. Pinipili niya kung sino lang yung dapat nakakaalam ng galaw niya. Ang peace of mind minsan mas mahal pa kaysa sa yaman. At para mapanatili mo yon, kailangan mong matutong umiwas sa ingay ng mundo. Number 7, kasi ang yabang may expiration date. Ego is loud, confidence is silent. Marami kang makikitang tao na umangat pero nawala agad. Bakit? Kasi nung nakatikim ng success, naging maingay. Pinagyabang lahat, pinalaki ang ulo at nakalimutan kung saan sila nagsimula. Pero ang mga low-key, steady lang. Hindi nila sinisira ang sarili nila sa paghabol ng atensyon. Tahimik lang sila pero consistent. At sa mundo ng business at life, consistency beats popularity. Kasi ang yabang pwedeng mawala bukas pero ang respeto binubuo ng taon. Kapag humble ka, mas madali kang mag-grow kasi mas bukas ka sa correction, mas willing kang matuto. Yun ang mga dahilan kung bakit ang mga tahimik sila yung hindi nauubos. Number 8, kasi mas marunong kang makinig. Ang pagiging tahimik hindi ibig sabihin mahina ka. It means marunong kang makinig. At sa business, sa relationships at success, ang marunong makinig siya ang mas nauuna. Kasi nakikita niya yung mga pattern, yung mga pagkakamali ng iba at ginagawa niyang lesson yun. Ang mga maingay laging gustong may sabihin, pero ang mga tahimik laging gustong may matutunan. At sa huli, yung mga nakikinig ng tahimik, sila rin yung mga lumalakas ng hindi nila namamalayan. Number 9, kasi mas nakaka-attract ng totoong tao ang simplicity. Kapag simple ka lang, mas nakikita ng tao kung sino ka talaga. Walang filter, walang maskara. At ang ganda nun, kasi kung sino man ang lalapit sa'yo, alam mong totoo sila. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil gusto ka nila bilang tao. Ang mga maingay at maporma lagi napapaligiran ng peke. Mga taong gustong makisakay sa tagumpay nila. Pero mga tahimik, sila yung may mga malalalim na koneksyon. Mga kaibigan tapat, hindi transaksyonal. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang tunay sa paligid mo, subukan mong maging tahimik. Makikita mo kung sino ang mananatili kahit wala kang pinapakitang yaman. Number 10, kasi ang tunay na yaman ay kapayapaan. Peace of mind is the ultimate luxury. Kahit gaano kalaki ang kinikita mo, kung magulo ang utak mo, talo ka pa rin. Kasi ang pera pwede mong kitain ulit, pero yung kapayapaan ng loob, minsan isang pagkakamali lang mawawala. Ang mga tahimik na tao hindi nagpapadala sa ingin ng mundo. Hindi sila nai-stress kung may mas mayaman sa kanila. Kasi alam nila kung saan sila masaya. At ang mga tunay na yaman, yung kaya mong matulog ng mahimbing kasi wala kang kailangang patunayan sa kahit na sino. Tahimik ang isip mo at secure ang direction mo. Ang mga maingay laging gusto ng spotlight. Pero ang mga tahimik, alam nila hindi mo kailangan ng ilaw para maging maningning. Ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Sa mundo ngayon na puro pagpapakitang gilas, ang tahimik ang siyang tunay na kakaiba. Kapag kaya mong umangat ng walang yabang, kapag kaya mong magtagumpay ng hindi kailangan magpapansin sa iba, doon mo malalaman na hindi mo na kailangan ng validation. Kasi secured ka na sa identity mo. Kaya kung ikaw yung nagtatagumpay na o nagsisimula pa lang, remember this, you don't have to be seen to be successful. Just keep working in silence and let your success make the noise. Kung gusto mo pa ng mga ganitong real talk videos na hindi lang puro motivation kundi may mga halong wisdom at disiplina, click like, share, and subscribe. Dito sa channel na to, hindi tayo nagyayabangan. Dito natututo tayong maging mayaman ng may respeto at tahimik na malupit sa diskarte. Kaya kung gusto mong maging low-key pero legendary, welcome to the family. Peace!